Mga kasama namin, nung araw na aalis na siya, nag-try po ako na i-convince siya baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya. Umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng Nung kabataan. umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya maging parang bayan, para sa Visayas yun, bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So dati siya student regent ng UP. Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya. As member ng Communist Party, ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin, sir. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman, sir, kasi Ha? hindi niya kayang gawin yung ginawa namin, pero, di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo yun, kung actually, pwede naman siya lang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila, kami lang nagsasalita dito. I suggest, sir, that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Bloc, baka sabihin nila one-sided yung story. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek, Ay, sorry. invitation lang naman, no? While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. We respect interparliamentary courtesy. Dahil ako naman, inimbitahan rin nila doon sa Senado, sa lower house, hindi rin naman ako pumunta. Ayaw ko rin pumunta doon dahil alam ko naman yung purpose nila doon. Di ba? At saka, I don't want to be the yung magiging president. I don't like to become the president. Mamaya yung mga next na mga senador magagalit na sa akin. Bakit kasi inunahan ni Bato pumunta doon? Kami ngayon, pupunta na kayo, obligado pumunta. But anyway, just offer him. Baka gusto niyang pumunta. Yun lang, imbitahan lang ninyo. Pero I don't think pupuntahan dito. Sige lang. Please continue. After nun, so maybe we could talk about the recruitment sa Lugpungan. Yes, we are going to that. Okay. Sino bang... Kami din po. Sige, continue. Sa Lupungan na tayo. Ako na lang po muna, and Yes. then I will just introduce na lang, ako na lang muna. Okay. Yun po, nasimulan ko naman. So, before po ako mag-NPA, if you remember the UCCP Haran Bakwit, no, that was April 3, 2014, no, meron pong 1,300 no, manobo from Talaingod, Davao del Norte ang
nakapunta po sa UCCP Haran. Tapos, kung maalala po ninyo, napakalaki po na campaign iyon na kung saan narecognisa yung tinatawag nating Lumad struggle for their defense sa ancestral domain. So at that time po, hindi pa po ako member ng NPA, pero ako po ay member na ng isang underground mass organization at candidate member na ng Communist Party of the Philippines. Before you continue, why UCCP Haran? Bakit kayo, doon nyo dinala yung mga bata na from Davao Norte man kayo, pumunta sa UCCP Haran? UCCP Haran is in Yes. Bangkiruhan, Davao City, di ba? Yes. Please. Si Ma'am Ida po, she has the credibility po para mag-discuss regarding sa UCCP Haran. Okay. Can you answer briefly, Ida? Kasi po yung UCCP Haran noong early 90s pa po siguro yun. Sila na po yung una nag-cater o nag-facilitate ng mga buckwheat po galing Talaingod. Tsaka may ano po sila, may parang tinatawag po naming alyado po ng mga taga-urban po ng Davao City. Okay. Urban committee po ng CPP po. Po nila, mga alyado po nila. Kaya nung nagpa-backwit po nung 2014, doon po dinala kasi sila po yung tumulong nung early 90s pa po na backwit. Thank you. Maraming salamat. Please continue. Opo, bale Ayan. si UCCP Haran po, part na po talaga ng United Front na pag-oorganisa ng CPP, NP, NDF. Kaya po, hindi lang po sa sektor ng mga kabataan, lalong-lalo na sa UP, sa PUP and other institution, pati din po mismo sa mga religious groups. So, ayun po, nung napunta po ako dun sa UCCP Haran, we were tasked to immerse with the children. So, ang hindi ko po makalimutan dun ay sabay-sabay pa namin kinanta yung Salugpungan hymn. No, Salugpungan, for the information of everybody, it's a Lumad School po sa Lupungan, Tatano, Igcanogon Community Learning Center. Tapos kung nabalitaan po natin na na-close po siya, 55 sa Lupungan School sa Davao Region because of, tawag dito, yung the grounds na it was operated by the CPP, NP, NDF. And we can attest to you na totoo po na ito po ay ino-operate ng CPP, NP, NDF because I am from after po nung April 3 na nag-immerse ako doon, after a month or more than a month po, nag-NPA na po ako, pumasok po ako mismo sa Talaingod, Davao del Norte, sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, and then nakita ko po doon yung mga paaralan, ang isang paaralan ng Salugpungan, and then papunta po doon sa iba't ibang mga areas namin sa Talaingod. Meron po kaming naitayo na 21 Salugpungan schools sa loob po ng Talaingod, Davao del Norte, and kami po mismo ng mga NPA ang nagfa-facilitate sa pagtatayo ng mga school buildings. Sa pagbabalik ko sa we were given like only at parang 20,000 lang po, 20,000 pesos para magtayo ng isang school building. So ang nangyari po, we were tasked to do that because ang Talaingod, Davao del Norte po ang isa sa pinakaunang nakapagtayo ng shadow government sa municipality level. So imagine meron na po palang mayor doon sa loob ng Talaingod, Davao del Norte. Akala nyo lang po na sa government of the Philippines lang. So meron na po kaming mayor doon, and that was Dato Gibang. So Dato Gibang surrendered last 2018 with the efforts of the 10th Infantry Division. Because of his surrender, na-expose po yung mekanismo na ginagawa ng CPP, NP, NDF. That's why if you remember yung the very recent case na meron na pong promulgation kay Satur Ocampo and kay Franz Castro, we can attest to you that it is a part of the national campaign of the CPP, NPA, NDF. So at that time po na bumaba yung mga bata from actually sa Nasilaban sila banda, dun po kinuha nila Satur Ocampo at si Franz Castro yung mga bata. There were 14 of them, and
those children, kilala po namin yon, kilala din po namin yung mga magulang ng mga bata dahil isa po kami sa mga nag-utos na bumaba sila for the campaign in protecting their schools. Bale, kung sasabihin po nating national campaign, ibig sabihin po, si Communist Party of the Philippines, New People's Army, may mandato po siya sa mga underground mass organization at mga miyembro ng Communist Party of the Philippines na nasa legal front organization. Noong mga panahon na yon ay under attack po ang unit namin, ang NPA unit, ang regional headquarters. Kung natatandaan nyo po si Menandro Cabok Villanueva na na-neutralize na po, he was then the commander of the National Operations Command ng NPA at nandun po siya sa area namin sa SRC-5. So we were tasked to protect the unit na kung saan siya pumunta, and kami bilang territorial unit at panawagan na kailangan protektahan namin ang aming basing masa, kami po ay nagtap sa mga national identified na mga legal, no, na parang kung sasabihin natin na hindi naman sila maapektuhan sa campaign na ito kasi nga syempre ang panawagan ng partido, we should always put the interest of the people, and then at the end of the day we are just exploiting those issues. So ang ginawa po ng partido ng panahon na yon, si Satur Ocampo and then si Franz Castro, sila po yung national, no, na identified na sikat na kunwari ay mga people's rights advocates. So the question kasi, paano sila nakarating doon? Sino yung contact nila? No? Sino yung kilala ba sila ng mga tao sa Talaingod? Hindi sila kilala. So paano sila napunta doon? It is because of the command of the Communist Party of the Philippines. So ang partisipasyon po ni Franz Castro at ni Satur Ocampo sa tinatawag nating parliamentary struggle, napakalaki po yan para maprotektahan ang NPA sa loob mismo doon sa unit na kung saan kami galing. So because of that campaign, akala po namin mananalo kami, pero napakatalino na po ng security forces natin dahil alam na nila yung mekanismo ng gawain namin because of course, ilang taon na rin pong paulit-ulit na nagpapabakwit ng mga kabataan at mga kapatid nating katutubo. So because of that, they were apprehended, no? And kayon hinaharap natin yung hinaharap nila yung isa sa mga kaso na kung saan sila ay na-convict. And i-connect ko lang po ito sa, if you are familiar with Bay Bibiaon, sa UP Diliman po, si Bay Bibiaon ay nandoon. Sa panahon po ng Manilakbayan, si Bay Bibiaon, she is the first ever tinatawag nating babae na tribal chieftain sa Manobot tribe. And if you will Google Bay Bibiaon, makikita nyo na meron po siyang mga awards, no? Lalong-lalo na po sa UP Diliman, meron po siyang natanggap ng mga awards, and actually international awards. Bay Bibiaon is a member of the Communist Party of the Philippines. And we can attest to that dahil si Bay Bibiaon ay kasama po namin mismo sa loob ng Kilusan, mismo sa loob sa Talaingod, Davao del Norte. Ngayon, in connection, no, kasi alam naman natin na sila sa Satur Ocampo, sila Franz Castro, they're really projecting that they are the ones na they're advancing, no, the indigenous people's rights. Pero kasali din po kasi sila doon sa campaign sa Manilakbayan. From 2014 na bakwit hanggang sa 2021 na bakwit, kasali po ang mga legal front organizations and identified, no, na legal front organizations ng CPP, NPA, NDF para doon po sa pagpapatuloy ng kampanya. Si Bay Bibiaon po ay namatay na. Ngayon, gusto pong kunin ng kanyang pamilya si Bay Bibiaon, pero hindi po binibigay ng kung sino mang responsable, lalong-lalo na sa Save Our Schools movement. No? So, wala daw karapatan ang kanyang pamilya na kunin ang katawan ni Bay. And ang sinasabi nila, the last time na nalaman namin kung saan si Bay Bibiaon ay nasa UP Diliman po. And ito po yung isa sa mga crucial na pangyayari. That's why sinasabi si UP, mga balunan ng NPA, etc. Yun ang parating projection. And of course, I don't believe that because I'm a graduate, no, sa UP. Pero yun nga po, dahil meron pong mga legal front organizations na nagtatago, nagiging part po tayo doon sa hindi makatarungang pagtatago din po sa katawan ni Bay Bibiaon. Interconnected po ito lahat. That's why sa Satur Ocampo and Franz Castro,
child abuse, harapin niyo po yung kaso niyo. Let's not, tawag dito, wag nating lokohin yung mga tao. If you say that the indigenous peoples will be on your side, hindi po yung mangyayari. Isa pong napakalaking sampal sa muka sa mga Talaingod Manobo dahil hanggang ngayon ginagamit niyo po ang muka ni Bay Bibiaon for donations. Kung pupunta po tayo sa Talaingod, For donation? for donations, if you will, Sino nagdo-donate? international organizations or any private entities na naaawa or parang na-deceive din mismo sa campaign. Because, Alam na kaya nila, napatay na si Baby Diaon? yes, actually po may mga press conference na po, na balita na po, napatay na po si Bay Bibiaon and the family, no? Sila na po mismo ang nanawagan na ibalik nyo na po yung pamilya. Pero hindi po nila kayang ibigay yung katawan ni Bay Bibiaon. Kasi po, pag once na ibigay nila yung katawan ni Bay Bibiaon, lahat po ng katotohanan sa kung ano po ang reason kung bakit nandun si Bay Bibiaon sa UP Diliman, lalabas. Ang pinaka hindi po namin gusto kasi na until now, no, they don't respect the body of Bay Bibiaon. Kasi nga, lahat ng mukha ng Bay Bibiaon, naka-plaster, online, international, may libro pa po siya. And yung libro niya, kilala ko po ang nagsulat. No? He was a former NPA member na we're very fortunate dahil nagbalik loob na po sa gobyerno. Pero pinagpeperahan po nila yung campaign. So, yung Bakwit campaign, yung SOS campaign na to protect the Salugpungan schools, lahat po yun, it is to protect the New People's Army and the mass base and of course, no, to generate funds. And until now, they are doing that. Kaya po, sa ngalan po ng pananawagan namin ng hustisya, we want na sana po maibalik si Bay. And with all due respect, yun po yung gustong mangyari ng mga kasama ko dito. And they will also explain their part na hindi lang po galing sa akin. So, sino mag-explain ng part na yan? Si Dato Tungigman Simoyat po. Dato, But before si Dato po sige. magsalita, parang may video po Sige kaming pa. ipapakita po sa inyo. unahin mo yung video. Go ahead. Nga atubangon namo mismo ang mga militar dito sa among komunidad nga idusog gyud namo nga hatagan kami og kasiguraduhan sa pagpuyo ug hatagan kami og katungod isip mga lumad nga nanimuyo diha sa kabukiran ug hatagan kami og pagtagad isip mga lumad nga pabilin ang among mga kultura ug pabilin ang among pamaagi og mga desisyon sa mga lumad nga ipadayon ang among mga eskwelahan ug unsa pa nga among mga pangandoy nga haom sa among kultura. Ang pagyatak sa among katungod isip mga lumad diha sa kabukiran, taas pod nga panahon ang among pakigbisog sa yutang kabilin, ilabi na diha sa partikular sa Pantaron. So Okay, so maayong adlaw sa atong tanan, labi na kang Mr. Chairman Bato na papasalamat ako ngayon na may nangyaring Senate hearing. Sandali, Dato, taga-asa ka? Taga saan ka? Ako nga pala si Dato Tungig Mansumoy at 40 years old, galing ng Manubo, tribong Manubo. Wala ako nakapag-aral. So, usa ko ka... Saan galing, anong lugar ka galing, Dato? Galing po ako sa Sitio Nalubas, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Talaingod. Sige, Okay. continue. Padayon. Suman basa na.
Okay, so kato nakita na to ang ano ko pa yung ano kasi may video namin nung nasa Haran sa ilang taon yung bakwit sa Haran. Saan ako? Okay, so ang gusto namong mahitabo kay Bibiaon nga makabalik sa tribo sa kanilang pamilya para makita sa pamilya kung tinuod ba gyud nga namatay na gyud si Bibiaon. Lumapit na kayo sa pulis, magpatulong para ma-recover yung katawan ni Bibiaon? Opo, yung mga kamag-anak ni Bibiaon, kasi si Anabil Bigkay, galing na alam ko na galing na sa Maynila kasi yung kasama ni Rorilyn, pero hindi ko alam kung anong buwan yung papunta dito. Andito mo yung provincial director ng Davao del Norte, Colonel Serrano. Coordinate mo doon sa pamilya ni Bibiaon sa Talaingod, yung gusto na nila kunin yung katawan nandito sa UP, samahan mo, papunta mo dito, patulong ka dito sa IDG para ma-recover yung katawan. Yes, sir. Will go, sir. Kawawa naman yung patay na, ginagatasan pa. Ginagamit pa nilang pang-receive ng donation. Kasi si Bibiaon grabe manggamit yung mga tao na yan, no? Patay na, ginagamit pa para pang-generate ng funds. Grabe. Sige, patuloy mo. Dato. Okay, so ako noon, ako dati ko... Sandali. Dato. Andito si Vice Chancellor Agpawa. Can you confirm or deny kung andyan ba sa loob ng UP campus yung katawan ni Bibiaon? Ngayon ko lang ako nalaman, Senator, yung tungkol doon. Can you help us determine kung andyan talaga? We'll have to get details from Miss Ramos siguro tungkol doon. Okay. Para Sige, papaalam natin. Arian Ramos, confirm mo na sa loob ng UP Diliman si katawan ni Bibiaon? She was, Your Honor. Ang ibig ko pong sabihin, last po naming nakita si Bay Bibiaon sa UP Diliman because of the Manilakbayan campaign. And after po nan, hindi na po namin alam kung saan na po siya. And I was not updated with the recent activities ng pamilya niya na pumunta po sa, actually, the NTF-ELCAC helped the family of Bay Bibiaon. And I guess, Your Honor, baka po pwedeng makapag-set tayo for the case of Bay Bibiaon because sa case niya po kasi interconnected ito sa Salugpungan schools. Kasi po because of the Salugpungan schools na naging sentro po ng recruitment ng mga kabataan para maging NPA po, maging miyembro ng NPA, yun pong manipulation din po kasi sa prestige ni Bay Bibiaon. So ni-raise lang po namin ito kasi sa kampanya po ng Partido Komunista ng Pilipinas, si Bay Bibiaon po yung icon. So yung mga aktivista po na mga kabataan from UP and other state universities, malaki po yung pagtingin nila kay Bay Bibiaon, and that's why they are, radicalized at ginagamit po yung sitwasyon ng mga kabataan, lalong-lalo na po yung pag-close po ng Salugpungan School. So the issues that I am saying to you are concrete basis para po mag-radicalize ma-radicalize yung mga kabataan. Thank you. PD, Davao del Norte, mayroon pa ba salugpungan sa Davao Norte? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. As of 2007 to 2019, tama po si Ma'am Arian Ramos, there were 21 salugpungan schools established
in the area of responsibility of Davao del Norte, majority are situated in Talaingod. But in October 2019, DepEd Davao issued a closure order in all Salugpungan schools and its affiliate in the province. Hanggang 2019 October lang sila, sir. So ngayon, wala na. Wala na, sir. Hindi na nakabalik. Yes, sir. Pero i-monitor nyo, sigurado ako babalik at babalik yan. Yes, Lalo sir. na pag hihina yung ating, itong ating NTF LCAC, pag hindi ito masuportahan, babalik at babalik yan. I tell you, andyan pa rin yung mga tao na responsible dyan eh. Actually, Hindi sir, pa nga nakulong si Franz Castro, di ba? with regard to the case of Franz Castro, last July 15, they were convicted with Section 10, RA 7610, other acts of neglect, abuse, cruelty, or exploitation in other conditions prejudicial to the child's development. Kaya nga, konbiktado siya, pati si... Si Satoru Campo Satoru Campo. and 11 others. pero, kuhan daw, sigurado yan, nag-appeal yan. On Actually, appeal, sir, they are on bail. on bail. They are using nag-bail sila for their legal remedies, for their motion for reconsideration. Thank you. Thank you. So, sinong next magsalita? Yeah, please, go ahead. Ida Marie. Pwede po babasahin ko na lang po yung ginawa kong open statement? Yes, go ahead. Ako po si Ida Marie Montero alias Mandy, 42 years old, taga Davao City, dating sekretary ng Sub-Regional Command ng Southern Mindanao Region mula 2015 hanggang sa pagka-dissolve nito. Noon po, kami po ay nakatira sa isang locus housing po na subdivision na marami pong tumitirang mga empleyado o trabahante po ng Alsons. At nung panahon po na yon, pinasok po ito ng KMU at naglunsad ng serye ng mga strikes at picket lines. Pumasok din ang iba't ibang mga organisasyon kagaya ng Anak Bayan noong May 2000 na kung saan ang aking best friend ang naging chairperson sa aming komunidad. Dahil dito ay naging aktibo din po ako sa organisasyon at dito po ako na-recruit. August 2000 ay nagdesisyon po akong mag-RI, yung mag-integrate po sa kasama ang mga NPA sa Guerrilla Front 52 sa Paquibato District. Hanggang June 2001 ay nakadesisyon po ako na mag-full-time na NPA. Mga 2006 po, na-deploy po ako sa Talaingod. Tapos pagdating po namin doon, nag-request po yung mga tao doon na magpaturo po sa amin ng ng literacy, numeracy. Kaya kami po noon ng mga NPA, pag nakapunta po kami sa mga community, ay nagtuturo po kami ng literacy, numeracy. Kaya lang po nagka-problema kami kasi mga NPA kami, may din kami kalaban. Napaproblema kami kasi pag may operation, nasama namin sila sa pag-withdraw ba. Kaya naisipan namin na kung pwede mag-train na lang tayo ng mga taga doon na pwede maging para teachers para makaturo ng literacy, numeracy sa kanilang mga komunidad. At saka may usapan po kami sa Rural Missionaries of the Philippines na sila po yung magbigay ng certificate para maging legal po yung pagtuturan ng mga para-teachers. Tapos po nung mga ilang taon ang nakalipas, nagkaroon po ng resolution ang partido na i-train o ipa-accredit na po sa DepEd yung school po doon kasi para po kasi siyang namin naging basing guerrilla na ba, konsolidadong area na po siya. Tapos meron na pong mga gobyernong naitayo at saka part po ng services at mass line po namin na
ibigay o tumugon sa mga pangangailangan ng masa para po hindi sila matakot na may mga school pinakredit po ng partido sa DepEd. Kaya po, yung sinabi po nila kanina, sa simula po, mabilang lang po sa kamay hanggang sa dumami po.